Ako pinagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kaligtasan po na natamasa po nating lahat. At yun po ay pinakamalaki po nating biyaya at yun po ay taon-taon, taon-taon tayo naliligtas. at pasalamat din po at ako po ay buhay pa na ako po ay binubuhay pa ng Panginoon kahit marami po mga pagkukulang, mga pagkakasala ay patuloy niya po akong binubuhay. At pagpapasalamat din po ang taong itong 2023 ay ito pong taon nito ay nagkaroon po ng katagumpayan din sa aking buhay. Ngayon pong taon ay nakagraduate po as engineer, electrical engineer po ngayong taong ito. At the same time po ay nakapasa po sa board exam. Yun po ay isang malaking biyaya dahil pagka inaalala ko yung mga nung ako ay high school pa lamang, parang yung makapagtapos ay parang hindi ko kaya, ay parang malayo sa akin na ako yung makakapagtapos talaga ng college. At pagka binabalikan ko po yung lagi na, abay, ako naman tapos na nakapag-board exam na din, nakapasa na, ay talagang napakalaking biyaya po ng Panginoon. At yun po ay hindi naman magagawa dahil labas sa kanyang paggawa po. At yun po ay lagi ko pong pinagpapasalamat sa kanya. At yung pong mga pagbabago po sa aking buhay dahil marami pong mga pagbabago na naranasan ngayon nung ako ay nagtatrabaho. Yun din po sa akong pagpapasalamat, yung pong trabaho. At ako po ay nagtatrabaho na din naman. Bagaman dati naman ay naranasan ding magtrabaho pa konti-konti, part-time. Pero iba po yung full-time yung work mo. Marami po mga pagbabago. At ako po ay biyaya din ng Panginoon na pinaranas po yun ng Panginoon sa akin dahil kung wala po siya, ay hindi ko po yun maranasan po. Naparami po, at yun nga po, sa family po, pong pinagpapasalamat din ang aming pamilya. Kung sila ay, ang kanila pong mga asawa ay napakahirap, ay yung pong asawa ko ay mas lalo pong nahirapan yun. At yun po ay pinagpapasalamat ko dahil wala po akong asawa. At yun po, sa family po namin, sa mga magulang, sa mama at papa po na bagaman ang taon din po ito ay nagkaroon din po ng mga problema sa aming pong pamilya. Pero biyaya po ng Panginoon ay tinutugon pa rin po niya yung mga panalangin po namin na po ay kami ay makapagpatuloy po sa Kanya. Maging po sa church po, lalo tigit po sa ating po pastor, ako po ay laging magpapasalamat sa Kanya dahil alam po yan na pastor, pag ako may problema, laging dinedirekta talaga sa Kanya na pastor, may ganito kami problema, ganun. Lagi po ang pastor natin ay open sa pag-usap. Lagi po siya nag-a-advise sa akin. At kayo po, kung meron po man dito na may mga problema din, o kahit wala, talagang itry niyo po minsan na lumapit din sa pastor. Maintindihan niyo na tunay pala na parang natakot lang tayo sa una pero pag naranasan natin na, pag lumapit tayo sa pastor ay talagang ang pastor natin ay open po sa ganyan. At yun po isa pong sa pinagpapasalamat. Dahil iba po yung may pastor na tagapayo sa atin. Kaya ako yung nagpapasalamat po doon. At sa church po, sa ating pong lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyong buhay. At aking pong dalangin din, pagpapasalamat din ay yung po sa aming pamilya ay may isa pong naging teacher na nga po, si Rina. Nakapasa din po ngayon din pong taon nito sa kanya pong pag-edu, sa kanyang pagtuturo. Nagkaroon din po ng lisensya. At hindi lang po yun, kundi nagkaroon po kami ng isang manggagawa po na nagsuko ng buhay sa aming pong pamilya. At yun po ay lagi ko pong pinagpapasalamat yun kasi hindi ko lubos maisip na si Andrew pa yung magsusuko ng buhay dahil parang kung bakit titingnan ko parang dati bata pa yan. Dati kabugbugan ko lang sa may manggahan. Yun pala yun siya magsusuko ng buhay. Kasi inabangan ko po kasi lahat po ng family, yung parang nagsusuko ng buhay ay blessing po sa family. At lahat po ng nandito, ang Abaha, may nagsuko ng buhay, Andilen, sino pa ba? Ignacio. Basta yung mga dating kompleto pong family, laging may nagsusuko ng buhay. Sabi ko, sino kaya sa amin? Ayaw naman ni Kuya.
Sabi ko, sino kaya? Ayun po yung kasi blessing sa pamilya. Kaya po ay lubos nagpapasalamat sa Panginoon na kami po ay pinagtapos niya at nagkaroon din po kami ng kapatid na nagsuko po ng buhay sa Panginoon. At pinagpapasalamat din po ang buhay ng mga workers. Ano po? Sina Brother Henry, ang ay pong leader po sa YP na ayaw na po akong pakalwalan sa YP. Hindi, ayaw pa din naman akong umalis. Dahil ako ay bata pa. Ayun, ay salamat po sa buhay ni Henry na lagi po yung nagpapaalala din sa akin na pag yan alam ko na pag may problema, alam ko na may dapat ayusin. Yun, biyaya po ang buhay ni Henry at sa lahat po ng mga workers, ano po. At lalo tigit po ang pinagpapasalamat ko ang buhay po ni Romel, ay natutuwa sa kanya dahil nung babalikan ko yung mga pagkakataon na kami magkaklase pa lamang, napakalayo po ng buhay niya sa buhay niya ngayon. At pinagpapasalamat ko din po na hindi lang siya basta naligtas, kundi nagsuko din po ng buhay. At yun po ay biyaya po sa kanya. At sa akin po, ako'y natutuwa personally sa kanya po. At yung napakalaking pagbabago. At kung titingnan nga, yung sa kaalaman niya sa Bible, lamang na siya sa akin kasi napakarami niyang alam. At yun nga po, laging sasabi ni Pastor pagka nagpipreach siya, punong-puno ng knowledge ang kanyang preaching kasi napakarami niyang matutunan. Kasi nung kami po yung nag-aaral, lagi na yung matanong sa akin na tatanong lagi ng about sa Bible, gano'n. Ako naman, walang masagot. Joke lang. Ay di yun, parang nung nag-Bible school siya, dahil nga uhaw siya sa mga knowledge na gano'n, di nasagap niya ng ayos. At yun po ay biyaya sa kanyang buhay. At ako'y nagpapasalamat sa kanya na siya ay lumago. At siya po ay tumibay sa Panginoon po. Yun po, marami pong salamat at marami pong may pagpapasalamat. Pero kulang po ang 3 minutes. Yun, purihin po ang Panginoon.